Alam mo, kung biglang umatake ang Imperial Court dito, kakainin ko ang tae mo. Ngunit halos kakasabi pa lang niya nito nang biglang bumagsak sa likuran nila ang parehong pampasabog na ginamit sa unang hideout nila. Napangiti ng mapang-asar ang monghe, habang si Zhang Ho naman ay biglang pinagpawisan ng malamig. Sa sandaling ito, makikitang nagtatalo ang monghe at ang dating tauhan ni Leon na si Zhang Ho. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin o ikumpara mo ang mukha mo sa larawan ng sandaang halimaw. Baka makita mo ro ng matagal mo nang nawawalang tatay. Hindi mo nga masabi. Ikaw naman, natagpuan mo na ang tatay mo. Hindi kaya ikaw ang matagal ko nang nawawalang anak. Sigurado ka bang may magiging anak ka sa hitsura mong yan? Ikaw na yata ang pinakamalaking ilusyonado na nakita ko. Habang patuloy silang nagtatalo, isang pagsabog ang naganap sa loob ng kulungan. Diyos ko, ang boss mo ba iyon? Hindi ah, kung gusto niya talagang gawin iyon, nauna na niyang winasak ang Imperial Palace. Pagkasabi nito, narinig nila ang boses ng may kagagawan ng pagsabog. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Huang Duanzi, ang panganay na anak ng pamilya Huang. Ninanais niyo bang maging malaya? Ang boting ito sa aking kamay ay naglalaman ng isang espesyal na lason na tinatawag na Smiling Jiquan Pill. Palalayain ko kayo kung iinuman niyo ito. Bibigyan ko kayo ng antidote ng regular, pero kailangan niyong magtrabaho para sa akin na parang aso ko. Matapos niyang sabihin ito, isang bilanggo ang sumagot. Nakakatawa, sa tingin mo ba ibebenta namin ang aming mga kaluluwa para lang sa simpleng kalayaan? Ngunit sa kabila ng kanyang sinabi, ngumiti lamang si Duanzi at nagsalita. Hindi ko inaasahan na may ganito kang prinsipyo, sayang naman, dahil may kasamang buwan ng sweldo itong isang ingat ng pilak. Pagkarinig nito, sandaling natigilan ang lalaking nagsalita kanina. Pagkatapos ay bigla itong tumahol na parang aso. Arf! Arf! Pakiusap, gamitin mo ako ayon sa kagustuhan mo mula ngayon. Matapos makita ang mabilis na pagbabago ng isip ng bilanggo, naisip niya. Ano pa ang pinagmamalaki mo kanina kung ganyan din pala kabilas kang sumuko? Talagang kahit ano magagawa mo para sa pera. Samantala, si Zhang Ho ay nakatitig sa pill na iniaalok sa kanila at nagsalita. Nasa landas na rin naman tayo ng kasamaan. At mamamatay rin tayo kalaunan, kaya bakit natin palalampasan ang ganito ka-exciting na pagkakataon? Nagkomento naman ang kanyang kasama. Nagtataka ako kung anong bagong pokana ang gagawin ng pamilya Huang. Kailangan ko itong makita mismo. Habang patuloy silang nag-uusap, biglang tinawag ni Duanzi ang lahat. Lahat ng kriminal, lumapit kayo rito. Ipapaliwanag ko ang susunod ninyong 13 mga gawain. Matapos magtipon ang lahat, isang bilanggo ang nagtanong. Sinabi mong gusto mo kaming gawing mga aso mo. Ano ang tunay mong layunin dito? Bilang sagot, ipinaliwanag ni Duanzi. Bagamat mga kasangkapan lang kayo, ayos lang na malaman nyo ito. Ang tamang estratehiya ang magbubukas ng daan patungo sa pagiging emperador. Ako ang hinirang upang mamuno sa mundong ito. Tatapusin ko ang dakilang hangarin na hindi natupad ng iba. Magiging mas makapangyarihan ako kaysa sa kanya. Lilipulin ko ang sinumang haadlang sa akin. Ang mundong ito ay hindi lang para sa mga immortal. Narito rin ako, ang may kakayahang sirain ang langit mismo. Pagkatapos ng kanyang talumpati, tumingin siya sa mga bilanggo upang makita ang kanilang reaksyon at sinabi sa sarili. Nagulat kayo, hindi ba? Kayong mga gumawa ng mabibigat na kasalanan. Wala na kayong ibang pagpipilian kundi sumunod sa akin. Tiyak na napahanga ko sila sa aking talumpati. Ibig sabihin, wala ng mga espiya. Pwede na tayong magsimula ng ganito. Ngunit kabaligtaran ng kanyang iniisip, sinabi ni Zhang Ho sa kanyang kasama. Paano niya nasabi ang ganyan ka nakakahiyang mga linya? Anong tingin mo? Bilang tugon, sinabi naman ng monghe. Sabi nga ng amo mo, mukhang may middle school second year syndrome siya. Kasunod nito, dumating ang isa sa mga tauhan ni Duanzi at nagulat. Natagpuan na, namin siya, young master. Nasa isang hiwalay na selda siya. Pagkarinig nito, napangiti siya at agad na nagutos. Bilasan niyo at tanggalin ang kanyang posos. Palayain siya. Matapos nito, makikitang tinanggal na ang kanyang mga posos. At agad siyang binati ni Duanzi. Maligayang pagbati, Jade Face Raksha. Sana patuloy kang tumulong sa pamilya Huang.
Bilang tugon, sinabi naman nito. Tandaan mo ito, hindi ako nandito para tulungan kayo. Nagkataon lang na pareho tayo ng layunin. Pero aminin ko, maganda ang taste nyo. Maliban sa taong iyon, wala nang mas malakas pa sa akin sa Empire. Ipapakita ko sa kanila ang kabayaran ng pagkulong sa akin ng ganito katagal. Samantala, sa bahay ni Leon, nagulat siya at agad na tinanong si Li Zhu. Paano mo nalaman ang tungkol sa Jade Seal? Hindi ko naman maalala na sinabi ko yun sa'yo. Ipinaliwanag naman ni Li Zhu. Kumalat na ang balitang yan sa buong bayan. Lahat ng tao pinag-uusapan ito, sinasabi nilang may malaking sakuna na paparating sa Dagon. Ganun ba talaga kalala iyon? Sa narinig niyang ito, sandaling natigilan si Leon saka ipinaliwanag. Hindi pa ako tuluyang nakaka-recover mula noong tinamaan niya ako noon. Kasabay nito, naisip din niya. Kahit ang mga ordinaryong mamamayan alam na ang tungkol dito. Mukhang balak nilang guluhin ang kaayusan ng kabisera para mapadali ang pagre-rebelde. Kasunod nito ay ngumiti si Li Zhu at tinanong. So, may problema ba sa mga functions mo? Dahil sa tanong na ito, nabilawkan si Leon sa iniinom niya at napatingin kay Li Zhu. Ano raw? Nang mapansin ni Li Zhu ang reaksyon ni Leon, saglit siyang nag-isip saka ipinaliwanag. Ang tinatanong ko, okay pa ba ang kimo? Anong problema? Sa narinig niyang ito, sumagot si Leon. Wala kang dapat ipag-alala. Nakabawi na ako ng 80% ng dati kong lakas. At higit sa lahat, alam ko na kung paano gumagana ang Jade Seal. Hindi na nito ako masasaktan ulit. Nang marinig ito, tinanong ni Li Zhu, ibig sabihin ba nito, hindi na natin kailangang tumakas palabas ng kabisera. Sinabi naman ni Leon, para sa kaligtasan mo, mas mabuting umalis ka na muna sa lalong madaling panahon. Hindi naman kumbinsido si Li Zhu kaya sinabi niya, kung hindi mo kayang protektahan ang kabisera, wala nang ligtas na lugar ang pwede kong mapuntahan. Natawa si Leon sa sinabi niya, ang galing mo namang mambola. Habang nag-uusap pa sila, biglang dumating si Isabel at nakangiting nagtanong, ano ang pinag-uusapan niyo? Nakangiting sumagot si Leon, pinag-uusapan namin kung gaano kakaganda. Nagulat si Isabel sa hindi inaasahang pambobola nito kaya nautol siya, wait, biglaan naman yan, pero hindi ba obvious na yon? Napaka-bolero mo talaga. Sa sandaling iyon, may narinig silang malakas na pagkatok sa pinto. May tao ba rito? Mula kami sa gobyerno. Sa narinig niyang ito, napaisip si Leon, gobyerno. Anong nangyari? Hindi kaya huhulihin nila ako. Makalipas ang ilang sandali pinapasok nila ang mga tauhan ng gobyerno at ipinaliwanag ng mga ito. Nagkaroon ng pagtakas sa Imperial Prison, kaya mag-ingat kayo. Para maiwasan ang anumang panganib, huwag kayong gumala kung saan-saan. Matapos sabihin ito, nagpaalam na sila sa kanila, kung wala na kayong ibang katanungan, aalis na ako. Pero bago siya umalis, naisip niya, iniutos mismo ni Master Chen Hai na iparating ang mensaheng ito sa pamilyang ito, may kamag-anak ba ng Imperial Family dito? Samantala, naging seryoso naman ang ekspresyon ni Isabel at naisip, ang mga preso sa Imperial Prison ay mga halimaw sa martial arts. Ngayon na nakatakas sila, nasa panganib ang kabisera. Habang iniisip niya ito, biglang lumipad ang isang kalapati patungo kay Leon. Mukhang ito yung homong pigeon na iniwan ko kay Zhang Ho. Ibig bang sabihin nito na kalabas na siya ng kulungan? Kasunod nito ay binasa na niya ang mensahe at napagtanto, gawa pala ito ng pamilya Huang, at nagtatago sila ngayon sa lumang mansyon ng pamilya Huang. Matalino sila. Hindi iisipin ni Chen na magiging ganito sila kapangahas. Kinabukasan, biglang sinipa ni Isabel ang pinto at galit na pumasok sa loob ng kanilang tirahan. Naisip niya, nakakainis. Isang buong gabi kaming naghanap pero ilan lang ang natagpuan naming pag-anti. Wala man lang bakas kung saan nagtatago ang mga utak ng prison break na to. Ngayon, may isang grupo ng walang pusong kriminal na gumagala sa lansangan, siguradong takot na takot ang mga mamamayan. Magulo na ang buong kabisera. Nasaan na sila? Nakatakas na ba sila palabas ng lungsod? Hindi, imposible. Sa dami ng tao rito, hindi sila makakaalis ng hindi napapansin. Habang inis na iniisip niya ito, biglang lumapit sa kanya si Leon na may dalang inumin. Ano bang problema? Huwag ka nang magalit, sino na naman ang nang-asar sa mahal kong asawa?
Subukan mo tong lemon tea na ginawa ko, magugustuhan mo to. Kasunod nito, nagbigay rin siya ng babala, at isa pa, huwag kang lalapit sa lumang bahay ng pamilya Huang mamaya. Doon nagtago ang mga pag-anting tumakas kagabi. Nagulat si Isabel sa sinabi niya, ha? Paano mo nalaman yan? Napakamot sa ulo si Leon at awkward na tumawa, saka ipinaliwanag, well, marami akong kaibigan. Narinig ko lang kay Old Zhang Tu na nagtitinda ng gulay. Kasabay nito, sinabi din niya sa sarili, hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya na ang kaibigan, kung nagbalita sa akin, ay isa sa mga pag-anti, di ba? Samantala, napaisip si Isabel, pati yung tindero ng gulay alam na, pero ang mga elite ng imperyo, hindi. Mga palamunin, totoo man o hindi, papaimbestigahan ko to kay Chen. Samantala, sa pinagtatagwan ng mga tumakas na bilanggo, tinanong ng monghe si Zhang Ho, na ipadala mo na ba ang mensahe? Agad naman siyang tumugon, relax, yung kalapati na yun, sinanay ng rebel army. Lahat ng kailangang gawin, isinulat ko na sa mensahe. Sa narinig niyang ito, tinanong siya ng monghe, sa tingin mo ba mas malakas ang bastos na batang yun kaysa sa pinuno mo? Sinabi naman ni Zhang Ho, kalimutan mo na yung tanong mo. Dahil habang tinitingnan ko ang gunggong na to, lalo akong nahihiya para sa kanya. Yung boss ko, mukha mang gaskasan noong bumagsak siya mula sa langit noon, pero kahit paano, mas malakas siya ng 100 beses kaysa sa batang to. Kitang-kita namang wala siyang aura ng isang taong may kakayahang sakupin ang mundo. Habang nag-uusap sila, isang bagay ang biglang nalaglag sa harapan ng ibang bilanggo. Habang nagtataka sila kung ano ito, biglang sumigaw si Zhang Ho, huwag niyong hawakan yan. Ginamit yan sa digmaan noon, malapit na yang sumabog. Lahat kayo, dapa. Pagkasabi niya nito, isang malakas na pagsabog ang naganap sa kanilang lugar, na sinundan ng pagpasok ng ilang miyembro ng Six Doors na sumisigaw, huwag niyong hayaang makatakas kahit isa sa kanila. Patay man o buhay. Kasunod nito ay agad na nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawang grupo. Habang nangyayari ito, tinanong ng monghe, masyadong mabilis ang naging pagkilos ng Six Doors, hindi mo ba napapansin? Huwag mong sabihin yung boss mo ang nagsumbong sa bagong Empress. May namamagitan ba sa kanilang dalawa? Agad naman itong itinanggi ni Zhang Ho, imposible yan. Hindi kaya ng boss ko ang makipaglaro sa politika ng Empress. Habang nagpapatuloy naman ang labanan, biglang sumigaw si Duanzi at nagutos, itigil ang laban. Umatras na muna tayo. Bilasan nyo. Kasabay nito, naisip niya, nahanap nila kami kaagad. Huwag mong sabihing may espiya sa grupo namin. Pero wala na akong oras para pag-isipan yan ngayon. Ang priority ko ay makahanap agad ng bagong tagwan. Kinabukasan, sa Imperial Palace, nagtipon ang mga opisyal. Isa sa kanila ang tahimik na nag-isip, nakakatakot talaga ang bagong Empress. Natunto niya ang tagwan ng pamilya Huang sa loob lang ng isang gabi at winasak ang mga ito. Ganito ang kontrol niya. Nakakatakot talaga. Kasunod nito, nagulat si Shen, mahal na Empress, hindi ko lubos na natupad ang aking tungkulin. Hindi ko tuluyang napuksa ang kanilang grupo. Nakaligtas ang utak ng operasyon kasama ang ilan sa kanyang tauhan. Gayunpaman, tuluyan na nating winasak ang kanilang fighting spirit. Bilang tugon, sinabi ni Isabel, walang problema. Ipagpatuloy mo lang ang mahigpit na pagpapatrolya. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon ang mga natira sa kanila. Kasabay nito, naisip niya, hindi ko inasahang totoong nagtatago sila roon, kahit ang lahat ng opisyal ng Dagon, ay hindi miikumpara sa asawa ko. Samantala, si Li Yun, na nasa pinangyarihan ng kaguluhan noong nakaraang gabi, ay nagsalita, mukhang may kakayahan din pala ang Empress na to. Mas nauna pa silang makarating dito kaysa sa akin. Habang sinusuri niya ang paligid, may napansin siyang isang sulat sa pader. Ito ay isang secret code mula pa noong nasa rebel army ako. Mukhang iniwan to ni Zhang Ho. Ang mensahe ay nagsasaad, ang bagong tagwan ay ang templo sa kanluran. May relasyon ka ba sa bagong emperador? Pagkatapos basahin ito, napaisip si Leon. So sa sira-sirang templo sa kanluran sila nagtago ngayon. Pero ang mas nakaagaw ng kanyang atensyon ay ang tanong ni Zhang Ho sa kanya, ha? May relasyon ka ba sa bagong emperador? Ano to? Pinaghihinalaan ba nila ako, na ako ang nagsumbong sa kanila sa Empress?
Napaka-ridiculous. Paano ko naman kakampihan ang bagong Empress? Hindi ko matatanggap ang ganitong paninirang puri. Kalaunan, binaliwala na lang niya ito at nagsimulang lumakad palayo, sinasabing, ipinangako ko na kay Isabel na ilalabas ko siya bukas ng umaga. Hahayaan ko na lang munang magbangayan ang Imperial Court at ang pamilya Huang. Sa isang bahagi ng kagubatan, makikita si Isabel na naghahanda ng pagkain para sa kanilang picnic. Kasunod nito, biglang dumating si Leon. Pasensya na late ako. Naiinis siyang tinanong ni Isabel, bakit ang tagal mo? May hinahabol ka na naman bang bulaklak? Hindi naman itinanggi ito ni Leon at masaya pang sinabi, bingo. Tama ang hula mo. Pagkasabi nito, inilabas niya ang mga bulaklak na dala niya. Pumitas ako ng bulaklak para sa iyo, nagustuhan mo ba? Masaya naman itong tinanggap ni Isabel at sinabi, sige na nga, papatawarin na kita ngayon. Pagkaupo ni Leon, binanggit naman ni Isabel, oo nga pala. Tungkol doon sa lugar na sinabi mo kahapon, mukhang may mga kriminal nga talagang nagtatago roon. Bilang tugon ay ngumiti lang si Leon at sinabi, kahit meron nga, problema na yon ng Empress, hindi natin. Ngumiti naman pabalik si Isabel at sinabi, hindi ka naman mali. Kahit na hindi nila nahuli lahat at maraming nakatakas, kahit papaano, nabawasan ang pangamba ko. Dahil dito, hindi napigilan ni Leon na latein ang Empress. Napaka-inutil naman ng Empress na yun. Kung ako yun, wala ni isa ang makakatakas. Sa sinabi niya, agad na sumimangot si Isabel at padabog na sumagot, ang yabang mo naman. Ang Empress ay siguradong marami ding ginagawa. Kasabay nito, ay sinabi niya sa sarili, ginawa ko to para protektahan ka, paano kung lumaki ang gulong to at ikaw pa ang madamay? Samantala, nagtataka naman si Leon sa biglaang reaksyon ni Isabel at napaisip, ang Empress naman ang tinutukoy ko, bakit parang siya ang na-trigger? Siguradong maraming ang iniisip ang bagong Empress, tulad ng kung paano niya ako mahuhuli. Dahil naman sa hindi na maganda ang mood ni Isabel, minabuti na lang ni Leon na palitan ang usapan. Sige na, tigilan na natin tong usapan tungkol sa Empress. May narinig akong balita na nagpalit na naman ng tagwan ang mga kriminal. Mukhang nagtatago sila ngayon sa lumang templo sa kanlurang bahagi ng lungsod. Huwag ka nang lalapit doon, ha? Dahil sa pag-aalala ni Leon sa kanya, biglang bumalik ang ngiti ni Isabel at tinanong siya, talaga bang ganun ka nag-aalala para sakin? Masaya namang tumugon si Leon, syempre. Basta ligtas ka at masaya, wala na akong ibang hihilingin pa. Nagulat naman si Leon sa naging tugon ni Isabel, hindi ko kailangan ng one-sided na pag-aalaga mo. Ngunit agad rin niya itong nilinaw. Baliw ka, ang sabi nila, ang lalaki ang may responsibilidad na maghanap buhay, habang ang babae naman ang bahala sa bahay. Kung ganun ang analogy, ibig sabihin ako dapat ang nag-aalala sa'yo. Kaya, hanggat hindi ko pinapayagan, bawal kang mag-alala sa'kin ng higit sa pag-aalala ko para sa'yo. Napatigil saglit si Leon bago ngumiti ng pilyo. Mukhang hindi ko magagawang sumunod dyan. Samantala, sa bagong tagwan ng mga tumakas na bilanggo, nagtatakang tinanong ni Duanzi, ang weird, paano nila tayo natuntun agad? Maliban na lang kung may espiya sa loob natin. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga tauhan, naisip niya, imposibleng magtraidor ang mga to. Lahat sila ay may sentensyang kamatayan. Anong mapapala nila kung ipagkanulo nila ako? Dahil kung hindi sila susunod sa akin, wala na silang mapupuntahan. Tingnan mo na lang itong si Zhang Ho. Bahagi siya ng rebel army at mukhang taksil. Paano siya makakahanap ng matutuluyan sa loob ng Imperial Court? At pati itong monghe na to, isang tingin mo pa lang, mukhang wala nang magagawang tama. Unless, ibig sabihin nito, ay ganito na talaga sila Ka Jose. Mukhang minamaliit ko ang mga kalaban ko. Samantala, binulungan ng monghe si Zhang Ho. Zhang Ho, pag dumating ulit ang mga tauhan ng Imperial Court, siguradong paghihinalaan kung may namamagitan na talaga sa boss mo at sa bagong Empress. Galit namang tumugon si Zhang Ho, bullshit. May asawa na ang boss ko. Sobrang solid ng pagmamahalan nilang dalawa. Insulto yan sa kanya. Mapang-asar namang sumagot ang monghe. Ganon, sigurado ka bang ganyan kalaki ang tiwala mo sa kanya? Buong kumpiyansa namang sumagot ni Zhang Ho, syempre. Sobra akong nagtitiwala sa boss ko.
Alam mo, kung biglang umatake ang Imperial Court dito, kakainin ko ang tae mo. Ngunit halos kakasabi pa lang niya nito nang biglang bumagsak sa likuran nila ang parehong pampasabog na ginamit sa unang hideout nila. Napangiti ng mapang-asar ang monghe, habang si Zhang Ho naman ay biglang pinagpawisan ng malamig. Putik, mukhang mapapakain ako ng tae ng di oras dahil sa dati kong boss. Abangan ang susunod na kabanata. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at papindot na rin ng like, malaking tulong na yan para sa channel, at kung nagawa nyo na, maraming salamat sa inyong suporta, hanggang sa susunod na episode.